Tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pakikinig o pag-aaral natin ng banal na salita na ating pinawalapay ni Jesus. At bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinawalapay ni Jesus, tayo muna po, minamahal, malandalian po tumayo at narito po, akin ay binibay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando. Magandang hapon po, maminamahal. Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Purin pong ating pinakamalapang ng tayo po'y panandali ang manalangin bago tayo dumako sa mga banal na salita ng Diyos natin mapakinggan. Manalangin po muna tayo. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal pa ng Kristo kami po'y nagpupuri. Nagpapasalamat po kami, binigyan mo muli kami ng dakilang pagkakataon at pribileyo na aming kamapapurihan, mapasalamatan ka, Panginoon, mapaglingkuran ka. Salamat sa pananampalataya, patuloy na binibigay mo sa mga kapatiran po namin, mainit at matapat na naglilingkod sa iyo. Lalo na po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Minsan pa kami dumadalangin na pagpalain mo po yung mga salita, patuloy mo kaming turuan, sumunod sa iyong mga banal na kalooban, Panginoon. Pagpalain mo po, Diyos, haliluyang mga mapapakinggan po namin, itanim mo sa aming isip, sa aming puso at may sabuhay po namin ang bawat salita mo naming napapakinggan. At aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal, Panginoon, maminamahal, at bago natin basahin ang ating pambungad na talata dito sa Lucas 11, talatang 1 hanggang 4, at isunod natin ng Roma 8:26. Ako muna ay nagpapaabot muli, maminamahal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal mga anak ng Diyos, sa ating mga minamahal beloved preachers, sa ating mga beloved workers, sa ating mga minamahal mga kapatiran, mga manggagawa, mga awit, manunugtog, at nagpapaabot po tayo ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral natin beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating mga talatang binanggit. Kindly, basahin natin. Dito po sa Lucas, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 4. At nangyari, nang isa'y nananalangin sa isang dako, nang isa'y matapos, ay sinabi sa kanila ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Roma 8, talatang 26, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Amen. Amen. Maminamahal ang ating paksa, pamamagatan po nating the secret of meaningful prayer. Ang sekreto ng makabuluhang panalangin. The secret of meaningful prayer. Alam niyo, maminamahal, lahat ng tao ay marunong manalangin. Lahat ng tao ay nananalangin, mga minamahal. Walang taong hindi nananalangin, mga minamahal, pati ang mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw, nananalangin yan habang nagnanakaw, na huwag silang mahuli. Ang mga, kahit sinong masamang tao, nananalangin yan. Ito nyo yung mga killer na mga abusayap, nananalangin yan sa Diyos. Na bago pumatay, talagang masama o mabuti nananalangin. Amen. Pero maminamahal, hindi lahat ng panalangin ay makabuluhan sa mata ng Diyos o sa pandinig ng Diyos.
Kasi kung mababasa niyo ang Proverbs 15 verse 8, sabi diyan, ang panalangin ng makasalanan ay karumal-dumal sa Diyos. Ha? Sabi ng Proverbs 15:8, ang panalangin ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng mga matutuwid ay kanyang kinaluluguran. Kinaluluguran niya. Kaya nga kahit maraming marunong manalangin, kaya kahit may lahat ng tao ay nananalangin, hindi lahat ng panalangin nila ay katanggap-tanggap sa Diyos sapagkat mayroon pong hindi makabuluhan. Amen? Kaya nga mga apostol noon, mga minamahal, mga alagad, yung mga kinikilala nating mga santo ngayon na pinagdarasalan natin ngayon, niluluhuran natin yung mga ribulto nila. Sila rin po, maminamahal, hindi sila basta nanalangin ng basta-basta. Bago sila nanalangin, tinanong muna nila sa mahal na Panginoon, nagpaturo muna sila. Sabi na nabasa natin sa Lucas 11, talatang 1, sabi diyan, pagkatapos nilang makita ang mahal na Panginoong Hesus ay nanalangin, sabi nila sa mahal na Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Amen? Kaya dapat nagpapaturo muna tayo bago manalangin. Hindi lahat ng panalangin ay kalugod-lugod sa Diyos. Mayroong panalangin na karumal-dumal sa paningin ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, may mga panalangin hindi nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Unang-una, pag mali ang motibo natin. Amen? Pag mali ang motibo natin, katulad ng ibang mga nanalangin, Panginoon, mamatay na sana yung kapitbahay namin, lagi nila akong inuutangan. Mali yung motibo. Mahal Panginoon, sana tumama ako sa loto para naman mabayaran ko lahat ng utang ko, para naman yung mga umaapi sa akin, batuhin ko ng tigli 50 piso. May mga nananalangin, mali ang motibo. Amen? Pangalawa, mga minamahal na dahilan, bakit nagiging karumal-dumal yung panalangin nila? Pangalawang dahilan, mali yung Diyos na kanilang pinapanalanginan. Ang pinapanalanginan nila, yung ribultong nakaganon. Yung ribulto. Kaya nga ibig sabihin ng ganon, nakaganon. Yung ribulto dyan sa Mexico o sa Puerto Rico, may ribultong nakaganon. Ang ibig sabihin nun, wala akong magagawa. Kaya siya nakaganon, wala akong magagawa. Amen? Yan ang mga dahilan bakit hindi nagiging makabuluhan ang panalangin ng tao. At pangatlo, sinabi ng banal na kasulatan, ang kanilang panalangin ay walang saysay at walang kabuluhan. Walang saysay at walang kabuluhan. Kaya nga, dapat malaman natin ang tinatawag na ano ang sekreto ng isang makabuluhang panalangin. Hindi pala lahat ng panalangin natin makabuluhan. Hindi pala lahat ng pinapanalangin natin ay may saysay, may kwenta. Meron palang walang kwenta sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang panalangin po bilang mga mananampalataya, mga minamahal, ito po'y hininga natin. Amen? Ito po'y breath. Kaya kapag hindi ka nananalangin, hindi ka marunong magdasal, hindi ka marunong manalangin, you are committing suicide. Para kang nagpapakamatay. Parang tinatakpan mo yung bibig at yung ilong mo. Subukan mong takpan ang ilong at bibig mo. Makakahinga ka pa kaya? Subukan mo. 3 oras mong takpan ng ilong mo at bibig mo. Hindi ka makakahinga, mamamatay ka. Amen? Kaya nga kung ang panalangin ito ay hininga ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano, ibig sabihin buhay natin yan. Kasama sa buhay natin ang manalangin. Amen? At tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi tayo dapat mangamba na ang panalangin natin ay mawalan ng saysay sapagkat sinabi ng Roma 8:26, sinabi rito ng ating mahal na Panginoon na ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit
ang Espiritu ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik at hindi may saysay sa pananalita. Ibig sabihin, merong Espiritu ng Diyos na pumapatnubay, gumagabay sa atin para turuan tayong manalangin. Amen? Kaya nga, kung ang mga alagad ay nagpaturong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, personal, nagtanong sila sa mahal Panginoon, turuan mo naman po kaming manalangin, gaya ni Juan na nagturo ng panalangin sa kanyang mga alagad. Ngayon, maminamahal, hindi man personal natin makasama ang ating mahal Panginoon, nandiyan naman ang kanyang banal na Espiritu. Amen? Tinuturuan tayong magdasal, tinuturuan tayong manalangin. Siya ang magtuturo sa atin ng tinatawag na makabuluhang panalangin. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, ano ang sekreto ng why we should pray meaningfully? How? Paano tayo mananalangin ng makabuluhan? How we should pray meaningfully? Paano? Ano ba yung tamang panalangin na makabuluhan sa mata ng Diyos? Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, unang-una, pray scripturally. Scripturally. Dapat pag manalangin tayo, biblical. Tignan nyo, maminamahal, bakit nawalan ng saysay yung panalangin natin sa ating kinagisnang reliyon? Kasi hindi biblical. Saan ka makakita ng panalangin paulit-ulit sa Biblia? Amen? Saan ka makakakita ng panalangin? Torin ng garing, patawarin mo kami. Kaban ng tipan, panalangin mo kami. Duklukan ng langit, panalangin mo kami. Bituing maliwanag, panalangin mo kami. Wala po sa Biblia yun. Amen? Mga minamahal, pinakikinggan ng Diyos ang ating panalangin kung ito po ay scripturally. Sinabi rito sa John chapter 15 verse 7, basahin mo po natin, dapat scripturally, biblical. Palitan mo yung mic. Dito po sa 1, chapter 15, verse 7, sabi po, kung kayo'y magsipanatili sa akin, ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. 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 Kaya ang ibig sabihin niyan, maminamahal, we must pray scripturally. Ibig sabihin, biblically. Sinabi rito, maminamahal, if you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask as you will, and it shall be done unto you. Amen? Kung humingi kayo, sabi kung kayo'y mananalangin, sabi, kung ako ay, sabi rito, maminamal, if you abide in me, kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Amen. Dapat, mga minamahal, ay scripturally. Gaya ng nakasulat dito sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 3. Tapos talo natin ng verse 8, mga minamahal. 1 Timothy chapter 2, verse 1 up to 3, at talo ng verse 8. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3, talon ng 8. Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 8, ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Amen. Amen. Scripturally. Amen. Scriptural. Dapat, sabi, ibig ko nga, sabi rito, unang-una, inaaral ko sa inyo na manaing, manalangin, mamagitan, magpasalamat, at manalangin patungkol sa lahat ng mga tao.
Ipanalangin natin lahat ng mga tao. Amen? Priority ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang ating mga kapatiran, tapos yung ating mga kapitbahay, yung ating mga, lahat ng mga kakilala natin. Lahat ng mga tao. Yan ay scriptural. Ibig sabihin, hindi katulad ng kinagisnang nating reliyon, kinakabisado. Toring-garing, panalangin mo kami, kabanantipan, panalangin mo kami, duklukan ni David, panalangin mo kami, hindi scriptural. Minememory natin, minememorize natin. Ang panalangin dapat galing sa puso. Ang sabi pa, maminamahal, maging sa mga hari at sa mga nasa mataas na kalagayan, yung mga pinuno, unang-una yung presidente, yung gobernur natin, yung mayor natin, mula sa pinakamataas na kalagayan hanggang sa pinakamababa, kasama natin silang ipinapanalangin. Yan ay scriptural. Amen? At ang sabi, kung mananalangin tayo, sabi ng Biblia, ay nakataas ang kamay. Kung kayo'y mananalangin, ay nakataas ang inyong mga kamay nang walang galit at walang pakikipagtalo. Yan ang panalangin na scriptural. Kaya kapag scriptural ang panalangin mo, naiyang hindi sagutin ng Diyos ang panalangin mo. Pati ang malapang nun, mahihiya sa'yo na hindi ka sagutin. Bakit? Kasi ginagalang ng malapang ng Diyos yung kanyang salita. Nasa Jeremiah 1:12. Ginagalang niya yung kanyang salita. Lahat ng sinasabi niya, tinatandaan niya para isagawa. Kaya kapag scriptural ang panalangin mo, maminamahal, pati ang Diyos, mahihiya hindi ka tugunin. Kasi scriptural yung panalangin mo. Amen? Sabi pa rito, maminamahal, kapag mananalangin tayo, basahin po natin ang Mateo 6:5-7. Dito po sa Mateo, chapter 6, verse 5-7, sabi po, "At pagka kayo'y nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpapaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapat ikaw, pagka ikaw ay nananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakikita sa lihim ay gagantihan ka. At sa pananalangin niyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentel. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila." Amen. 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 Kaya nga dapat maminamahal, alam natin yung talagang kalugod-lugod sa Diyos. Meaningful. Makabuluhan. Amen. Kasi nung unang panahon, maminamahal, wala pang Facebook, wala pang social media. Ang mga Pariseo, gusto nilang manalangin na nalalaman ng lahat ng tao. Yung mga leader ng reliyon noon. Ang ginagawa nila, imbis na pumasok sa kwarto, andun, nasa liwasan. Andun sila sa mga entablado, nananalangin na nakatayo. Personal prayer yun. Maliban lang kung krusada, maliban kung yan ay general prayer, pero yan ay personal prayer nila. Personal devotion nila. Pag personal devotion, maminamahal, dapat pumasok ka sa kwarto mo. Amen? Manalangin ka ng lihim. Kung maaari, walang makakita sa iyo. Ang Diyos na nakakakita sa iyo ng lihim, gagantimpalaan ka. Ngayon, usong-usong ngayon yung panalangin, naka-social media pa. Meron ako nakikitang mga naka-Facebook pa sila, kahit manalangin ka na mula madaling araw, mula 1:00 na madaling araw hanggang 6:00 ng umaga, walang mangyari sa panalangin mo kasi pinakikita mo sa buong mundo na nagdarasal ka. Amen? Yung nga sa Biblia, dapat manalangin ka ng lihim. Pumasok ka sa kwarto mo. Hindi yung, teka, mananalangin ako Eto, gwapo pa ako rito. Ipopost pa. Mula 1:00 hanggang umaga, naku, Panginoon, nakakaya sa mahal na Panginoon. Yung ang lumabas ka lang sa kwarto, personal prayer,
Hindi na nalulugod ang Diyos. Lumabas lang ng personal prayer yun ang pinag-uusapan. Ito personal prayer to. Ipinalandakan pa sa media para malaman ng mga tao sa buong mundo nagdadasal siya. Useless yun. Ang tawag ng malapang nun, taimbabaw. Amen? Kung maaari, kung manalangin ka, kahit hindi ka na nga pumasok sa kwarto, basta yung nakatahimik ka, tapos concentrate ka, isip mo lang na nananalangin, gagantimpalaan ka na ng Panginoon. Yung hindi mo ipinapahalata na nagdarasal ka. Pero, pag pinost mo yan, maminamahal, ipinakita mo sa media, naku, nakakahiya ka. Nakakahiya tayo. Para rin tayong mga pariseyo. Amen? Ang panalangin, isinasagawa yan ng lihim, lalo na pag ikaw lang mag-isa. Ang tawag kasi dyan, personal prayer. Katulad ng ginagawa ng ating malapastor. Ang malapastor, pag nananalangin yan, madaling araw, tulog na lahat ng tao. Tulog na kaming lahat. Tahimik na. Nakikita mo, maririnig mo na lang nananalangin ng malapastor pag napuspos na ng Holy Spirit. Kasi hindi niya na mapigilan yung kapuspusan. Marinig na, napupuspos sa malapastor, tahimik kami. Ganun, walang nakakaalam. Kaya talagang yung cellphone, yung media ngayon, maminamahal, yung talagang makabagong teknolohiya, sinisira niya ng pakikipag-ugnay natin sa Diyos. Pati tuloy mga Kristiyano, mga tunay na anak ng Diyos, nai-impluensyahan. May mga Kristiyano, pini-Facebook pa yung kanilang panalangin. Tapos sasabihin, sumabay kayo sa panalangin mula alauna. Ano ka? Si Johnny Midnight. Mula madaling araw hanggang umaga, nagtutuning. Kung manalangin ka, patago. Huwag mo nang ipalandakan sa media. Gagantimpalaan ka ng Diyos. Kung tutusin, kahit hindi ka na nga pumasok sa kwarto mo, yung nandiyan ka lang sa kinatatayuan mo, tapos sekreto kang nananalangin. Ang malapang kahit pabulong lang, hindi ka nagpapalata. Basta, huwag ka lang magpapakitang ipinakikita mong nananalangin ka. Huwag ka lang magpapalata. Kalugod-lug na yan. Meaningful na yan sa Diyos. Makabuluan na yan. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, pati ang mga panalangin paulit-ulit. Sabi, sa panalangin nyo ay huwag nyo gamitin ang mga walang kabuluang paulit-ulit na ginagawa ng mga hintil. At tulad ng ating kinagisnang reliyon. Kasi hindi natin alam ang Biblia. Kaya nga, kung ano na lang itinuro ng ating mga paring Kastila na sumakop sa mundo natin. Pero tutuusin, alam nyo ba, nung tinuruan tayong manalangin ng mga paring Kastila, pagkatapos nating gayahin yung panalangin nila, pinagtatawanan nila tayo. Pinagtatawanan nila tayo, sabi nila sa mga Pilipino, yung idyo, ang tawag sa atin, mga Indio. Ibig sabihin ng Indio, mga bobo. Uto-uto. Uto-uto. Ang tawag sa atin. Kasi tinuruan nila tayo ng panalangin walang kabuluan. Saan nga makakita? Toreng-garing, panalangin mo kami. Kabanantipan, panalangin mo kami. Luklukan ni David, panalangin mo kami. Toreng maliwanag, panalangin mo kami. Between sa langit, panalangin. Paano makakapanalangin yung mga yun? Bagay lang yun, wala namang puso yun. Kaya pagkatapos nila tayong turuan ng gano'n, nagbubulungan yung mga pare. Ang tawag sa atin, mga Indio. Mga B.O. Nagtatawanan sila. Yun yung kwento ni Dr. Jose Rizal. Pinagtatawanan tayo kasi ang tawag sa atin, uto-uto. Kaya hanggang ngayon, uto-uto pa rin tayo yung mga ibang hindi pa rin natututong magdasal ng totoong panalangin. Paulit-ulit pa rin yung panalangin. Amen? At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kinakailangan scriptural, biblical. Tignan nyo, tuloy natin sa verse 9 hanggang 13, mga minamahal yung the Lord's Prayer. Sa pananalangin nyo, sabi rito, manalangin kayo ng ganito. Dito po sa Mateo Kapitulo 6, talata 9 hanggang 13. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman
nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Amen. 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 Itong panalangin ito, mga minamahal, yung the Lord's Prayer, hindi yan itinuro ng Malapan para gawing paulit-ulit. Binigay niya yung the Lord's Prayer, mga minamahal, para malaman po natin yung subject of prayer. Ano yung mga dapat nating ipanalangin? Amen? Nakadetalye dyan, yung the subject of prayer. Una-una, sabi diyan, mga minamahal, sabi rito, mga minamahal, thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come, thy will be done. Ipanalangin natin, mga minamahal, na ang kaharian ng Diyos ay dumating na dito sa lupa. Amen? Kasi hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, magulo tayo. Magkakaroon ng greatest tribulation. Habang hindi nagahari si Kristo sa mundo, walang kapayapaan ang mundo natin. There's no wicked to the wicked man, sabi ng Biblia. Wala tayong tatamuing kagandahan sa mundong ito. Hanggat hindi nagahari si Kristo. Lalala at lalala pa ang paligid natin. Marami pang mga darating na mga dilubyo, mga kalamidad, malalakas na lindol, malalakas na bagyo, magkakaroon pa ng mga epidemya, magkakaroon pa ng gera, magkakaroon ng World War III, magkakaroon ng tinatawag na greatest tribulation, ang tubig magiging dugo, ang mga tao'y magkakaroon ng sugat para silang zombie. Kaya nga, para makaligtas tayo dyan, sabi, ipanalangin natin na dumating na ang kaharian ng mahal na Panginoon sa lupa. Thy kingdom come, thy will be done. Amen? Na dumating nawa ang kaharian mo at kung ano ang ginagawa sa langit ay gagawin natin dito sa lupa. Amen? Itong ginagawa natin dito na pagsamba, pagpupuri, ginagawa yan sa langit. Kaya ginagawa natin dito sa lupa. Yan ang subject ng mga prayer. At ang sabi, give us this day our daily bread. Manalangin tayong yung pangangailangan natin araw-araw ibigay ng Diyos, yung pagkain natin. Kaya ang panalangin lang ng paghingi lang sa Diyos ay araw-araw. Para araw-araw din tayo manalangin. Huwag kang manalangin, Panginoon, bigyan mo ko ng maraming pagkain sa loob ng isang taon. Hindi yun makabuluhang panalangin. Dapat ang panalangin yung tamang-tama lang sa isang araw para araw-araw din kang manalangin. Kasi kasakin man na yun. Kasakin man na yun. Panginoon, bigyan mo ako ng maraming pagkain, yung isang taon na talaga, para hindi na ako magpabalik-balik sa panalangin, para hindi ako hingi ng hingi. Kaya sinabi, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw, para araw-araw ka ring manalangin. Kasi pag binigyan ka niya ng maraming pagkain, hindi ka na hihingi sa kanya para manalangin. Tignan niyo yung mga maraming pagkain. Kahit nga susubo na lang, nandiyan na yung pagkain. Hindi pa mananalangin bago kumain. Amen? Kasi iniisip nila, napakarami kong pagkain. Galing sa akin yan, galing sa trabaho ko yan. Professional ako. Marami akong pera, marami akong pambiling pagkain. Bet ako magdadasal. Bet ako mananalangin. Kaya nga, pagdating ng pagkain, kain na kaagad. Wala nang dasal-dasal. Pero makita nyo yung mga taong isang kahig, isang tuka. Yung nakakakain lang pag nagdasal sila. Mamay may mga dumarating na ginagamit ng Diyos. Talagang pag dumating ang pagkain, abot-abot yung panalangin. Panginoon, maraming salamat po. Binigyan mo kami ng ganitong pagkain. Grabe ang panalangin kasi nga, bunga ng kanilang panalangin. Kaya ikumpara nyo sa maraming pagkain. Susubo na lang, ayaw pang manalangin. Ayaw pang magdasal kasi marami silang pagkain. Kaya nga kapag hihingi ka sa Diyos, dapat yung pang isang araw lang na pagkain. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Amen? Huwag kang mangingi ng buong isang taon, ng buong isang buwan. Kasi sasabihin ko sa iyo, hindi ka na hihingi sa Diyos. Hindi ka na mananalangin ng araw-araw kapag marami ka ng pagkain. Amen? Yan yung scriptural, tinuro ng mala Panginoon. Talagang makabuluhan kasi, sabi ko nga sa inyo,
Pag ang panalangin mo ay scriptural, pati ang Diyos mahiya kang hindi tugunin. Pati ang Diyos. Kasi sisirain niya yung sinabi niya. Sisirain na malapan yung sinabi niya na tinatandaan ko yung mga sinasabi ko para tuparin, para sundin, para gawin ang aking mga sinabi. Sisirain ng Diyos yung sinabi niya pag hindi ka pinakinggan. Kaya pati ang Diyos mahiya sa yung hindi tugunin ang panalangin mo kapag scriptural ang panalangin mo. Kaya nga, pray scripturally. Amen? At ang sabi pa, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Yan ang kasama sa subject ng prayer. Kasi araw-araw may nagagawa tayong kasalanan. Amen? Sa isip. Hindi natin na, pati sa isip. Konting pagsisinungaling. Kasalanan yan. Kaya nga bahagi sa panalangin natin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tapos, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pati yung mga kagalit mo, matuto kang magpatawad. Kasama yan sa subject ng prayer, patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Amen? Kung binabanggit mo lang, Panginoon, patawarin mo po yung mga nagkasala sa amin, tapos ikaw naman di marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, at wag mo kaming iatid sa tukso. Ha? Wag mo kaming iatid sa tukso. Kasama sa panalangin, ilayo tayo sa tukso. Nananalangin kang ilayo sa tukso, pero ikaw naman ang lapit ng lapit. Amen? Sabi ko nga sa iyo, sabi ko sa inyo, pag malikot kang matulog, wag kang matutulog sa gilid ng kama. Pag malikot kang matulog ka sa gilid ng kama, mahuhulog at mahuhulog ka. Amen? Ang ibig sabihin niyan, kung ano ang kahinaan mo, huwag kang lalapit. Halimbawa, dati kang binago, dati kang bading, lapit ka ng lapit sa gwapo, mahuhulog at mahuhulog ka. Balang araw, mapapagkamalo mong bulsa mo, yung bulsa niya. At kinakapa mo kung ano yung kinakapa mo. Sabay kayong maligo. Kalalaki mong tao, may kahinaan ka. Sasabay kang maligo sa mga kapwa mo lalaki, may kahinaan ka. Ang kahinaan mo lalaki. Ganon din yung mga binago na tomboy. Huwag kayong maglalapit sa mga bawal ang over familiarity. Tabi kayong matulog. May kahinaan ka, babae ka, nagkakaroon ka ng damdamin sa babae. Yun yung sinabing, para kang yung lasenggo, Panginoon, bigyan mo po ako ng magandang kalusugan, pagalingin mo yung sakit ko. Tapos naninigarilyo naman, umiinom ng alak. Paano ka bibigyan ng kalusugan ng Diyos? Amen? Nananalangin kang bigyan ka ng kalusugan, nananalangin kang gumaling sa karamdaman, ayaw mo naman tigilan pag-inom ng alak, paninigarilyo. Dapat manalangin kang, Panginoon, ilayo mo po ako sa tukso. Tukso yan eh. Subject ng prayer yan. Lumayo ka sa tukso. Pagkahinaan mo lalaki, dati kang binago, huwag kang sasabay maligo. Baka mapagkamala mong sabon, yung sabon niya. Amen? Huwag kang matutulog sa gilid ng kama kapag malikot kang matulog. Pagkahinaan mo, huwag kang lalapit. Amen? Pagkahinaan mo yung sigarilyo, huwag kang lumapit sa mga naninigarilyo kasi baka usok niyan, langapin mo. Pati yung tinatawag na second hand smoke, mas marami kang sakit na makukuha. Yung second hand smoke, yung binuga lang nung katabi mo. Kasi pati bad breath niya, nasinghot mo. Dobling sakit ang makukuha mo ron. Kaya lumayo ka. Kung ano yung kahinaan mo, kahinaan mo pag-inom ng alak, lumayo ka sa mga lasenggo. Kahinaan mo, maminamal yung loto, huwag kang tatayo sa lotohan. Dahil kasi hindi mo mamamalaya kahit patalikod. Hindi mo alam, tumataya ka na sa loto kasi kahinaan mo eh. Kung ano yung kahinaan mo, huwag kang tatabi. Yun ang sinasabi ng Biblia na kung malikot kang matulog, huwag kang matutulog sa gilid ng kama. Mahuhulog ka.
Yun ang sinabi ng, huwag mo kaming iatid sa tukso. Nananalangin kang huwag kang matukso, huwag kang iatid sa tukso. Ikaw naman ang lumalapit pagkatapos mong manalangin. At tatapos mo lang manalangin, nandun ka na dun sa kakainaan mo. At ang sabi, at ilayo mo kami sa kapamakan and deliver us from evil. Ilayo mo kami sa kapamakan kasi anytime paglabas ng bahay, nandiyan na ang panganib. Nagbabanta na ang dyablo. Amen? Inaabangan ka na para madisgrasya. Kaya nga, manalangin ka bago lumabas ng bahay. Sabi mo, Panginoon, ingatan mo po ako. Ilayo mo ko sa lahat ng kapamakan. Yun ang ibig sabihin ng malapang noon sa the Lord's Prayer. The whole subject of prayer. Subject yun. Yung mga dapat nating ipagdasal. Mga dapat nating ipanalangin. Hindi yan ang itinuro sa atin ng mga paring Kastila kasi ang tawag sa atin Indio ang tawag sa atin mga ignorante tawag sa atin. Itinuro pa ulit-ulit. Oh. Katulad yung may magnanakaw sa Padre, nagkasala po ko. Anong kasalanan mo? Nagnakaw po ako ng lubid. Lubid lang pala eh. Manalangin ka ng 10 ama namin. Tapos, 10 abagi noong Maria. Tsaka 10 sumasalangit ka. Padre, yung dulo po nung lubid, may malaking kalabaw. Ha? Hindi pala lubid ang kasalanan. Malaking kasalanan yan. Lubid yun. Sabi mo, lubid lang. May kalabaw pala. O sige, gawin mong tigda 20 kasi mabigat pala yung kasalanan mo. 20 abagi noong Maria. 20 ama namin. 20 sumasalangit. Sabi ng magnanakaw, Padre, kala nung paring Kastila, tatawad. Padre, o bakit? Malaki kasalanan mo eh. Natural, marami kang paulit-ulit na dasal na gagawin. Hindi po, Padre. Ano naman? Baka pwede pong gawin ko ng 30 abagi noong Maria, 30 ama namin, at 30 sumasalan. Bakit naman? Marami na nga yung 20, gagawin pa, kasi meron pa pong kalabaw doon. Sabay ko nang nanakawin para hindi na ako mangungumpisal pagbalik ko sa iyo. Ganon ang tinuro sa atin ng mga paring Kastila. Kaya tayo naman, ang tawag sa atin, Indio. Pinagtatawanan tayo pagkatapos tayong turuan. Kasi alam nila sa atin, mga walang pinag-aralan, mga hampas lupa. Amen? Pero buti na lang, may ilang mga Pilipino, sila Dr. Jose Rizal, sila Juan Luna, sila Apollonio Mabini, mga matatalinong mga Pilipino noon, ipinakilala sila na inuutok lang tayo. Hindi sila totoong lingkod ng Diyos. Amen? Kaso mas marami talaga yung ignorante kaysa sa matalino. Nanaig pa rin yung ignorante. Alam nyo sa atin, majority win. Sa dami ng mga ignorante sa Pilipino, majority win. Wala na yung mga Kastila. Yun pa rin ang panalangin natin ngayon. Subukan nyo, magsimba kayo. Yun pa rin ang turo. Pumunta ka sa Black Rosary, magsimba ka. Yun pa rin ang panalangin. Abang Ginoong Maria, napupunan ka ng grasya ang Panginoong Diyos sa isimasa. 10 paulit-ulit yan. Kasi mas marami kasi ang ignorante. Majority win. Hanggang ngayon nananalo ang ignorante. Salamat na lang sa malapanon sabi ng Biblia, mayroong Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin paano tayo manalangin. Ngayon, alam na natin ang tamang panalangin. Pray scripturally. Scriptural. Amen? Sabi rito sa 1 John 5:14, pag scriptural ang panalangin mo, mapapatunayan mo, pakikinggan ka ng mahal na Panginoon. Basahin natin, 1 John 5:14. Unang Juan Kapitulo 5, talatang 14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Amen. 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 At ito ang pagkakatiwala natin sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban. Ibig sabihin, ayon sa Kanyang kalooban, scriptural. Ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Kasi pag nanalangin kang di scriptural, hindi kalooban ng malapang noon. Amen?
Pag nanalangin ka ng scriptural, katulad ng binasa natin mga talata sa Bible, na sa Bible, scriptural. Kaya mahihiya ang Diyos na hindi ka pakinggan. Amen? Kaya nga, pray scripturally, sabi ng banal na kasulatan. Amen? At pangalawa, maminamahal, pray intimately. Intimately. Ibig sabihin, maminamahal, ibig sabihin ng intimately, masinsinan. Yung kilalang-kilala mo siya. Matalik mo siyang kilala. Manalangin kang yung hindi ka nagbabaka sakali na baka iba yung pinagdadasal mo. Katulad sa tinuro ng paring Kastila sa atin. Bakit tayo tinuro ang manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo? Kasi nga, hindi natin alam ang Diyos, hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin siya matalik na kilala. Hindi malalim ang pagkakilala natin sa Diyos. Kumbaga kapag gumagawa ka ng sulat, hindi mo kilala yung mayor sa lugar na yon, lalagay mo na lang, to whom it may concern. Kasi hindi mo kilala yung mayor eh. Hindi ka taga rito eh. Yung panalangin itinuro ng paring Kastila, parang to whom it may concern. Kasi bago ka manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. To whom it may concern yun. Kasi walang pangalan. Hindi mo alam kung sino ang Diyos doon. Amen? Parang yung bata, pumunta doon sa simbahan. Sabi nung pare, boy, bakit nasa labas ka? Pumasok ka sa loob. Pumasok ka para makapagdasal ka ng gusto. Sabi nung bata, Padre, baka po mawala yung bisikleta ko, marami pong magnanakaw dito sa Quiapo. Hindi, babantayan yan ng Espiritu Santo. Talaga po, Padre, babantayan yan ng Espiritu Santo. Pagdating iniwan ng bata yung bisikleta niya, tapos pumasok siya doon sa simbahan, nagdasal siya. Yun ang intro ng prayer eh. Sa pangalan ng Ama, ng Anak. Sabi nung pare, oy boy, asan yung Espiritu Santo? Bakit kulang? Nagbabantay po ng bisikleta ko. Tignan nyo. Hindi mo malaman kung kanino ka magdarasal. Hindi mo kilala kasi ang Diyos. Pero ang tamang pagdarasal, nasa John 14, verse 13 up to 14, sabi rito, pray intimately. Manalangin ka talagang kilala mo na siya. Alam mo ang pangalan ng Diyos na pananalanginan mo. Amen? Sabi rito, John 14, 13 up to 14, ang pangalan ng Ama na dapat natin panalanginan ay Yesu Kristo. Ano man ang ating hilingin sa pangalan ng Ama, sa aking pangalan, sabi ng malapan ng Yesu Kristo, ay ibibigay ko sa inyo. Basahin natin John 14, 13 up to 14, tsaka John 16, 23. Dito po sa John chapter 14, verse 13 up to 14, sabi po, at anumang ang inyong hingin sa aking pangalan, ayon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuluhati sa Anak. Kung kayo magsingi ng anuman sa pangalan ko, ayon ang aking gagawin. Dito po sa John chapter 16, verse 23, at sa araw na yun ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Amen. 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 Ang sabi ng mahal na Panginoong Jesucristo, kaya nga pag mananalangin ka dapat sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi ng Colossians 3:17, ano man ang inyong gagawin sa salita o sa gawa, gawin nyo sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga, pag manalangin ka, pray intimately. Ibig sabihin ng intimate. Ibig sabihin dyan, maminamal, yung masinsinan. Yung kilalang-kilala mo na siya. Amen? Yung alam mo kung sino yung Diyos na pinananalanginan mo. Hindi katulad ng kinagisnan ng reliyon natin. Bakit lahat ng panalangin natin sa ating kinagisnan, wala man lang pinakinggan ng Diyos, kahit isa? Kasi nagdadasal ka sa hindi mo kilala. To whom it may concern. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pero sabi ng Biblia, ano man ang inyong hilingin sa Ama, sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo, ay ibibigay sa inyo para maluwalhati ang Ama. Amen?
Ang sabi rito, maminamal sa 16:23, at totoo nang sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga, intimately, pag alam mo kung sino ang dapat dalanginan mo, alam mo kung sino ang dapat mong dasalan, madaling tugunin ng ating malapang, hindi nawawala ng kabuluhan ang panalangin mo. Amen? Kasi alam mo, mga minamahal, na pakikinggan ka ng malapang sapagkat kilala mo ang Diyos na iyong tinatawagan. Alam mo kung ano ang kanyang pangalan. Sabi rito sa Psalms 91 verse 14, sabi niya, maminamal, lahat ng tumatawag sa kanya ay ililigtas niya at ibibigay sa kanila ang ibigin niya. Sabi rito, sapagat nalalaman niya ang pangalan ko. Sabi rito, basahin natin. Psalms 91:14. Dito po sa awit 91, talatang 14. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Amen. Amen. Sapagkat nalalaman natin ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Alam natin ang pangalan ng Diyos. Amen? Kaya nga, pray intimately. Manalangin ka na kilalang kilala mo ang Diyos ng iyong dinadalanginan. Huwag kang manalangin ng to whom it may concern. Yung pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, walang Diyos na tutugon sa iyo. Kasi hindi intimate ang panalangin mo. Halatang hindi mo kilala kung sino ang Diyos. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal sa Efesos 5:20, ang pangalan ng Ama ay Jesucristo. Ang pangalan ng Ama ay Jesucristo. Basahin natin Efesos 5:20. Dito po sa Efeso chapter 5 verse 20, sabi po, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Amen. Na lagi tayong magpasalamat sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Ang pangalan ng Ama ay Jesucristo. Sa pangalan ng Jesucristo, sa Diyos na ating Ama. Kaya walang alinlangan, ang pangalan ng Ama ay Jesucristo. Sinabi niya, ano man ang inyong hilingin sa aking pangalan, ano man ang inyong hilingin sa Ama, sa aking pangalan. Kaya nga, ang huling bahagi ng panalangin natin sa pangalan ni Jesus. Amen? Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Ang tagal nating niloko, maminamahal ng ating kinagisnang reliyon ng mga paring Kastila. 500 years ago pa, wala na sila dito sa Pilipinas, pero hanggang ngayon, pinagtatawanan nila tayo. Sasabihin nila, ang mga Pilipino, uto-uto. Pinagtatawanan tayo ng mga paring Kastila doon sa Espanya ngayon. Ang mga Pilipino, uto-uto. Hanggang ngayon, nauto tayo for more than 500 years. Nauto tayo. Amen? Pati yung pagkukumpisal. Akala natin yung pagkukumpisal, yung taimtim na intimately na nananalangin ka sa Diyos. Hindi. Kaya ginawa yung tinatawag na confession room para makilala ng mga paring Kastila kung sino yung mga katipunero noong unang panahon. Amen? Yan, alam natin yan kasi nasa history. Parang tinitignan yung buhay na ako nung panahon na yun. Ang tanong ng mga pare, pag pumasok ka doon sa confessional, anak, magtapat ka. Ang asawa mo ba ay kasama sa katipunero? Siyempre, Diyos, huwag kang magsisinungaling sa Diyos. Parurusahan ka. Kaya yung asawa, opo, padre, hindi ko talaga mapigil, gusto talagang sumama eh. Kinagabihan, paglabas nung asawa niya, hinuhuli na yung asawa niya. Yun ang ginawa nilang para matiktikan kung sino yung mga katipunero, kaya may kumpisal. Hanggang nakamulatan na natin ngayon, mayroong kumpisal. Ginawa ang kumpisal para makilala ng mga paring Kastila kung sino yung mga lumalaban sa gobyerno ng Kastila, mga katipunero. Pero ngayon, na-exercise natin, akala natin, nagko-confess tayo ng kasalanan, pero sabi nga, ginawa tayong uto-uto. Mag-confess ka ng kasalanan sa Diyos, hindi sa tao.
Amen? Kaya yun. Kaya nga, pray intimately. Pangatlo, sabi ng banal na kasulatan, mami na mahal, pray intensely. Intensely. Pangatlo, mami na mahal, sabi, ibig sabihin na intensely, ito po'y marubdob. Marubdob na panalangin. Intensely means, sabi rito, strong concentration. Sabi, means to work at a task with exceptionally. Yung agonizing prayer. Para maging makabuluhan ang panalangin mo, hindi yung ibang mga Kristiyano nagdarasal. Abang nagdadasal, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain namin sa araw. Yung mata kung saan saan napupunta. Kaya hindi makapag-concentrate. Lahat ng mga nagdaan ng mga kapatiran, nakita niyo, bakit tuloy ito, malapang no, bakit kararating lang ito, kanila pa nagsisimula. Hindi tuloy makapag-concentrate kasi kung saan saan gumagala yung tingin. Dapat kapag ikaw ay mananalangin, with strong concentration, intensely, marubdob na panalangin. Sabi rito, katulad ng panalangin ng mahal na Panginoon, basahin natin yung Lucas 22:44, tsaka Mateo 26:41. Basahin natin, ito yung ibig sabihin ng intensely, panalangin intensely. Dito po sa Lucas, Kapitulo 22, talatang 44. At nang siya'y nalulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Amen. Amen. Dito po sa Mateo, Kapitulo 41. Mateo 26:41. 26, talatang 41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat ang mahina ang laman. Amen. 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 Yan ang ibig sabihin ng intensely. Ibig sabihin, marubdob, agonizing. Alam niyo, mami na mahal, pag nakikita niyo ang ating malapastor pag nanalangin, talagang kahit hindi mo alam to kahit hindi mo pa napapakinggan yung pag-aaral patungkol sa panalangin, malalaman mo ang tamang panalangin. Kasi yung malapastor, pag naririnig namin manalangin, parang may buwat-buwat na isang sakong bigas. Talagang agonizing. Panginoon! Ganun, talagang pinipiga niya yung puso niya. Talagang ang pakiramdam niya, may buwat-buwat siyang isang sakong bigas. Yun ang panalangin na makabuluhan. Hindi yung panalangin, Panginoon, ano ba naman to? Kung ano na napapansin. Hindi nagko-concentrate. Walang saysay, walang kabuluhan. Hindi siya nagbibigay ng importansya. Minsan meron nga dyan habang, alam mo yung pagpupuri natin, prayer yan. Kasama yan, bahagi ng prayer yan. Yan yung tinatawag na kumpletong panalangin, nabubuo sa tinatawag na ACTS, Acts. ACTS, ibig sabihin ng Acts. Unang-una, yung A, adoration. A, adoration. Ibig sabihin ng adoration, yung nag-worship ka, nagpupuri ka. Yan ang complete prayer. Acts, ACTS. A, C, T, tapos S. Acts. Unang ang A, ibig sabihin adoration. Ibig sabihin adoration, nagwo-worship ka. Bahagi ng prayer yan. Dito ka lang makakita ng habang nagpupuri. O yung niluluto dyan, susunog na. Pray for this. Oo, nangangamoy na. Yung nangangamoy. Dito ka lang makakita na nagpapaawit, may kausap na ibang tao. Hindi sincere, hindi intensely. Hindi ka concentrated. Dapat strong concentration. Dito lang ako nakakakita na nagpapaawit, tapos habang nagpapaawit, may pinagagalitan. Sabi ko sa'yo, umuwi ka doon, I live for Jesus. Uwi. Ano yan? Yung paglapastangan yan sa mahal na Panginoon. Nasa harap ka ng kataas-taasan Diyos, tapos hindi ka nagko-concentrate.
Adoration. Ibig sabihin na adoration, worship. Nagwo-worship ka. Pag hindi ka makapag-concentrate, ibigay mo, ipasa mo ang mikropono. Amen? Huwag mong pagsasabayin yung kung ano yung ginagawa mo sa pagpapaawit mo kasi nagdadasal ka sa Diyos. Amen? Bahagi ng pagdarasal mo yan. Amen? Doon sa pastoral, pag ganyan ng pagpapaawit mo, mamaya meron ka ng sumo, meron ka ng sumon. Sis, bitawan mo na yan. Mag-fasting ka doon sa bahay, 10 days. Dapat concentrated ka. Strong concentration. Amen? At ang ibig sabihin ng C, confession. Bago ka magsimulang manalangin, lumuhod ka muna. Bago magsimulang magpuri, lumuhod ka muna. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Bago mo hawakan ng mikropono o bago ka makibahagi sa pagpupuri, lumuhod ka muna. Amen? Dapat pagdating mo dito, sasamba ka, magpupuri ka, lumuhod ka muna kahit ano ka pa, lalo na pag ikaw ay choir member. Amen? Hindi kung ano-ano mga ginagawa. Yung mga ibang mga children's choir dito, naglaro na muna ng pugs. Sabay yung kakanta na, sabay takbo. Hindi man lang nagdasal, hindi mo na lumuhod. Kalalaro lang ng pugs, sabay takbo, punta rito. Buti sana kung walang mga isip eh. Okay lang mga 6 years old pababa. Pero yung mga 7 years old pataas na, may isip na yan, mga minamahal, may parusa na yan. Paluin na kayo ng mahal na Panginoon yan. Amen? Kasi ang prayer dapat intensely, marubdob, concentration, strong concentration. Bago ka tumayo, lumuhod ka muna. Bago ka umawit, lumuhod ka muna. Mga choir members, mga mag-a-assist sa pagpapaawit, mangunguna sa pagpapaawit, magpapaliwanag sa pagbibigay. Kami, natutunan lang namin sa malapastor yan, tingnan nyo malapastor, mula simula ng gawain hanggang matapos, nakaluhod, ang kapal na ng kalyo. Yun ang talagang dapat. Hindi kung ano-ano nang ginagawa, biglang tatayo, magpapaawit, o habang nagpapaawit kung ano-anong mga, kung sino-sino kausap. Amen? Yan, mami na mahal. Pangatlo, T, Thanksgiving. Yung T, Thanksgiving. Sabi ng Philippians chapter 4, verse 6, na huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay, kundi sa pamagitan ng panalangin may daing at pagpapasalamat, ipaalam nyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Thanksgiving. Amen? Kailangan kumpleto yan sa panalangin. Tapos yung S, mga minamahal, supplication. Pagkatapos mo magawa ang adoration, confession, thanksgiving, supplication, pwede ka nang humingi sa Diyos ngayon. Mananalangin ka na, hilingin mo na sa mahal na Panginoon kahilingan mo. Ang tawag dyan, supplication. Supplication. Amen? Yun ang ibig sabihin ng intensely agonizing prayer. At kauliulian sabi, pray importunity. Importunity. Ang pang-apat, kauliulian, pray importunity. Ibig sabihin ng importunate. Ibig sabihin, mami namal, yung sabi rito, praying always. Yung patuloy. Patuloy, hindi pa ulit-ulit, kundi pabalik-balik. Pag hindi ka pinakinggan ngayon, bukas ulit, regular. Ibig sabihin, hindi ka nang lalata, hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, yun ang ibig sabihin ng pray importunately. Pagkatapos mo, yung maging regular, sabi ng Psalms 55 verse 17, basahin natin, regular, araw-araw, maging bahagi ng buhay mo. Hindi yung once in a blue moon lang. Dito po sa Awit, chapter 55, verse 17, sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibig at kanyang didinggin ang aking tinig. Amen. 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 Yan ang ibig sabihin ng importunately. Importunate. Pabalik-balik. Hindi sinabing paulit-ulit, kundi pabalik-balik.
Pagkatapos mo manalangin ng umaga, bumalik ka ng hapon. Pagkatapos ng hapon, bumalik ka ng gabi. Bumalik ka ng tanghaling tapat. Sabi, sa hapon, sa umaga, katanghaliang tapat, dadaing at ihibig ako at didinggin niya ang tinig, ang aking tinig. Katulad dito sa ulit talata, Lucas 18:1 up to 8. Yung babaeng balo, hindi siya pinakikinggan ng hukom, ng masamang hukom. Pero dahil pabalik-balik siya, sabi ng hukom, naku, lagi akong binabagabag nito. Ibigay ko na nga yung hinihingi niya. Kasi sawang-sawa na ako, bababalik-balik na siya. Lalo na raw ang ating Ama sa langit. Hindi niya matitiis na tayo'y magpabalik-balik sa panalangin. Pakikinggan niya tayo. Basahin natin ulit talata Lucas 18:1 hanggang 8. Dito po sa Lucas, Kapitulo 18, talatang 1 hanggang 8. At sinalita niya sa kanila isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Na sinasabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya naparoong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya tumatanggi. Tatawat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon may, sapagkat nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya. Baka niya ako bagabagin ng kapaparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak tao, makakasumpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen. 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 Tignan nyo, masamang hukom yun. Dahil sa nakulitan siya, sabi, babagabagin ako nito, hindi ako titigilan nito hanggat hindi ko pinagtatanggol. Kaya ibigay ko na yung kanyang katarungan, ibigay ko na lang. Lalo na yung ating mabait sa langit, pag tayo'y pabalik-balik na nagdasal. Amen? Hindi tayo nangihinawa, hindi tayo nagsasawa, maminamahal, hindi tayo nangimagod. Sabi ng Biblia, mahihiya ang Diyos na hindi pakinggan ang panalangin natin. Ay po'y tumayo, maminamahal, kaya yan po ang ibig sabihin ng meaningful prayer. Gawin nating makabuluhan ang bawat panalangin natin upang hindi masasayang, maminamahal. Awitin natin.